Sandali lang. Pumikit ka at subukan mo ito kasama ko. Subukan mong alalahanin ang huling beses na umakyat ka ng hagdan nang hindi hinihingal. Naalala mo ba? At paano naman noong nagbuhat ka ng mga pinamili mula sa palengke? Kailan ba hindi naging dagdag na pabigat yon sa likod mo? Kung nahihirapan kang maalala, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. At higit sa lahat, hindi mo kasalanan ito. May nangyayari sa katawan mo ngayon habang nakaupo ka dyan at nakikinig sa akin. Tinatawag ng mga doktor itong sarcopenia. Hindi mo ka ba narinig ang salitang ito? Normal lang. Ayaw nilang pag-usapan yan. Ang sarcopenia ay tahimik na pagkawala ng kalamnan. Narito ang datos na tiyak ikagugulat mo. Pagkatapos ng edad na 30, nawawalan ka ng 3% hanggang 8% ng iyong muscle mass bawat dekada. Magkwenta tayo ng sabay. Pagdating natin sa edad na 60, maaring nawalan ka na ng hanggang 30% ng orihinal mong lakas. 30%. Parang isang kaatla ng sarili mo ay bigla na lang nawala. Pero sandali. Bago mo isipin na, dahil lang yan sa edad, hayaan mong ikwento ko ang isang bagay na lubos na nagbago ng pananaw ko. 3 dekada na akong nag-aaral ng nutrisyon para sa atin. At may natuklasan akong pambihira. Pitong karaniwang prutas. Mga prutas na malamang nakita mo na ng libu-libong beses. Maaring baliktarin ng mga ito ang prosesong ito. Hindi ko tinutukoy ang mamahaling suplemento. Hindi ako tumutukoy sa pag-gym. Ang tinutukoy ko ay mga prutas na mura lang sa palengke. Nararamdaman mo na parang desperado ka na. Ipapakit ako sa iyo kung paano talaga ito gumagana. Unang prutas. At maganda ka. Dahil magugulat ka dito. Pinatuyong plum. Alam ko na iniisip mo, ang pinatuyong plum ay para lang sa mga may constipation. Mare, ito ang pinakamalaking kasinungalingang sinabi sa henerasyon natin. Gusto mo bang malaman ang totoo tungkol sa pinatuyong plum? Ang 100 gramo ng pinatuyong plum na 8 piraso lang ay mas mataas sa putasa kaysa isang buong saging. Hindi lang pang iwas sa pulikat ang putasa. Ang putasa ay panggatong ng kalamnan. Ito ang nagpapalakas ng pag-urong ng kalamnan. Ito ang pumipigil sa panghihina ng binti kapag tumatayo ka mula sa upuan. Pero may higit pa, mas marami pa. Ang mga pinatuyong plum ay natural na panlaban sa pamamaga. Alam mo yung palagiang sakit sa mga kasukasuan? Yung pagod na hindi nawawala? Malaki, itong dulot ng chronic na pamamaga na unti-unting sumisira sa mga kalamnan mo. Direktang tinatarget ng mga phenolic compound ng pinatuyong plum ang pamamaga na yan. Ayon sa mga datos, ang mga tao nakakakonsumo ng sapat na potassium ay nababawasan ng 33% ang panganib ng panghihina ng kalamnan. Isang katlong mas mababa ang tsansa mong manghina. 3 prune bawat araw. Yun lang. Pwede mo itong kainin ng diretsyo, pwede mo ring ilagay sa oatmeal. Pwede mo ring ibabad sa tubig sa gabi at inumin ng tubig sa umaga. Ganun lang kasimple. Ngayon nagsisimula ka na magbigay ng pansin, hindi ba? Panggalawang prutas. Ito? Magbabago ito ng pananaw mo tungkol sa antioxidant. Pulang ubas. Lahat ng tao sinasabi na maganda ang wine dahil sa resveratrol. Pero wala nagsasabi na makukuha mo rin ang parehong benepisyo at higit pa sa pagkain ng pulang ubas nang walang alkohol na nakakasama sa atay mo. Ang resveratrol na nasa balat at buto ay kamangha-mangha dahil pinapabuti nito ang sirkulasyon ng dugo. Isipin mo ito. Ang mga kalamnan mo ay parang isang hardin. Kapag walang tubig at sustansya, namamatay ang mga ito. Ang resveratrol ay parang paglilinis ng mga baradong tubo ng iyong sirkulasyon. May numero akong gustong ipakita sa'yo na siguradong mapapabilib sa'yo. Ang 200 gramo ng pulang ubas kada araw, isang malaking tasa, ay maaring magpababa ng pagkawala ng kalamnan ng 20%. Ang 20% ay parang bumalik ka ng ilang taon sa nakaraan. Huwag mo itapon ang buto. Alam ko ang kakaiba, muyain. Pero doon nakapokus ang lakas. Kung ayaw mo niyan, i-freeze mo ang mga ubas.
Magiging parang natural na malutong na sorbetes. Pero kalma lang, hindi pa tapos. Ang prutas na ito ay magbabago kung paano mo nakikita ang pagtunaw ng pagkain at kalamnan. Golden kiwi. Baka iniisip mo mamahalin at kakaiba ang kiwi. Pero ang golden kiwi, iba yon. Ang isang katamtamang laki ng kiwi ay nagbibigay sa iyo ng 100 at 60 miligramo ng vitamina C. Halos doble na ito ng kailangan mo sa isang buong araw. Pero ito ang lihim na hindi sinasabi ng iba. Ang gintong kiwi ay may isang enzyme na tinatawag na actinidina. Komplikado ang panggalan, pero simple lang ang trabaho nito. Tinutulungan nitong mas maabsorb ng katawan ang lahat ng proteinang kinakain mo. Alam mo ba bakit ito revolusyonaryo? Habang tumatanda tayo, nagiging tamad ang ating tiyan sa pagtunaw ng protina. Pwede kang kumain ng pinakamagandang isda, pinakamagandang karne, o pinakamagandang beans. Kung hindi ito natutunaw ng maayos ng katawan, hindi natatanggap ng mga kalamnan mo ang sustansyang kailangan nila. Ang actinidina ang nag-aayos niyan. Para kang may personal na katulong sa tiyan mo. Paano gamitin? Isang golden kiwi sa umaga, walang laman ang tiyan. Hayaan mo siyang ihanda ang tiyan mo para sa lahat ng kakainin mo sa araw na yon. Simple at malakas. Ngayon, huminga ka ng malalim dahil ang susunod na prutas ay sobrang lakas na halos itinabi ko na ito para sa huli. Amora. Tinitingnan mo ang amora at nakikita mo lang isang maliit na prutas. Ako, kapag tumingin ako, parang bombang panlaban sa pamamaga ang nakikita ko. Ang kulay na madilim na lila, yan ang mga anthocyanin. At ang mga anthocyanin ang pinaka-epektibong sundalo ng kalikasan laban sa pamamaga. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang 100 gramo ng amora bawat araw mga 10 hanggang 15 na piraso ng prutas ay maaring magpababa ng pagkasira ng kalamnan ng 25%. Mas kaunti ng 25% ang pagkawala ng kalamnan. May bonus pa na tiyak magugustuhan mo. Pinuprotektahan ng amora ang otak mo. Mas magandang memorya, koordinasyon, at mas kaunting panganib na matumba. Parang life insurance na nasaan yung prutas. Madali lang silang hanapin. Sariwa tuwing tag-init at frozen buong taon. Ihalo mo sa oatmeal, sa yogurt, gawing smoothie, o i-freeze para kainin na parang sorbetes. Pang-5 prutas. At dito nagiging tropikal ang usapan. Mangga. Ang mangga ay puro asukal lang. Siguro yan ang iniisip mo. Pero dyan ka nagkakamali. Ang mangga ay siksik sa vitamina A. Carotenoids ito na nagpoprotekta sa cells mo. Ang putasa nagbibigay sustansya sa mga kalamnan mo. Ngunit nasa kombinasyon ang sikreto ng mangga. Natural na asukal para sa mabilis na enerhiya, putasa para sa paggana ng kalamnan, vitamina A para sa paggawa ng protina. Parang natural na inuming isotonic na nilihan ng kalikasan. Kailan kakainin? Matapos ang pisikal na aktibidad. Paglalakad, paglilinis ng bahay, paghahalaman. Ang mangga ay pinupunan ang lahat na nagamit ng mga kalamnan mo at tumutulong pa sa pagre-recover. Ika-6 na prutas. Maganda ka sa pulang sorpresa. Granada. Yung maliliit na pulang buto na madalas hindi alam ng tao kung paano kainin ng tama. Pero bawat buto ay isang kapsula ng punicalaginas. Mga antioxidant na sobrang lakas na nakakabawas ng pamamaga at nagpapabuti ng sirkulasyon ng sabay. Ang kakaiba sa granada? May natural itong nitrates, parehong compound na gamit ng mga atleta para mapabuti ang performance. Pero natural ang paraan. Kapag mas maraming oxygen ang natanggap ng kalamnan, mas gumaganda ang pagganap at hindi agad napapagod. Gusto mo bang malaman paano ko gustong kainin ito? Ang mga buto mismo sa yogurt o sa natural na katas na walang asukal. Mag-iingat sa mga processed juice na maraming asukal. Dumating na tayo sa huling prutas. Ang pinakakaraniwan sa lahat. At marahil ang pinakanamaliit. Mansanas. Alam mo ba na ang balat ng mansanas ay may quercetin, isang natural na panlaban sa pamamaga na kasing lakas ng ilang gamot pero walang side effect? Pinapahusay ng quercetin ang paggamit ng oxygen ng mga kalamnan. Parang bawat paghinga mo ay mas nagbibigay lakas sa'yo. At ang fiber mula sa mansanas ay nagpapatatag ng asukal sa dugo mo.
nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya buong araw. Kaya lagi kong sinasabi, mansanas na may balat araw-araw. Ito ang pinakaabot kain insurance para sa mga kalamnan mo. Ngayon, paano natin ito pagsasamahin? Hindi mo kailangang maging nutrisyon expert. Hindi mo kailangang kumain ng 7 prutas araw-araw. Pero dapat kang madiskarte. Umaga. Isang golden kiwi sa walang laman at tiyan. Kalagitnaan ng umaga, walang ubas o mga blackberry. Tanghalian, hiniwang mansanas o mangga. Gabi, 3 pinatuyong plum, katapusan ng linggo. Granada sa yogurt. Ganun lang kasimple. Walang komplikasyon. Walang palusot. Ito ang pinakamahalagang bahagi na kailangan kong sabihin sa'yo. Napapalitan ng mga kalamnan mo tuwi ika-7 araw. Ibig sabihin nito, sa loob ng 1 linggo, maaari mo nang maramdaman ang pagbabago. Sa 1 buwan, mapapansin na ng mga tao. Sa loob ng 3 buwan, magugulat ka kapag tumingin ka sa salamin. Pero may isang kondisyon. Kailangan mo magsimula ngayon. Hindi bukas, hindi sa Lunes, ngayon. Bakit? Bawat araw na wala ang mga nutrient na ito ay patuloy na nagpapahina sa iyong mga kalamnan. Ayokong mangyari yon sa'yo. Karapat-dapat kang umakyat ng hagdan nang hindi hinihingal. Karapat-dapat mong buhatin ang mga pinamili mo ng madali. Karapat-dapat kang magising na malakas at may kakayahan. Ang 7 prutas na ito ay hindi lang pagkain. Mga kasangkapan ito. Mga kasangkapan para mabawi mo ang iyong lakas, ang iyong kasarinlan, ang iyong tiwala sa sarili. At ang pinakamagandang bahagi? Malamang na mayroon ka ng hindi bababa sa 2 sa mga ito sa iyong kusina ngayon. Kaya may pakiusap ako sa iyo. Pagkatapos ng video na ito, tumayo ka dyan. Pumunta ka sa kusina ninyo. Kumuha ka ng mansanas, saging o kung anong meron dyan. Kainin mo ito habang iniisip mong lumalakas ka. Dahil ginagawa mo ngayon. Literal talaga. Ang iyong kalusugan ay hindi usapin ng swerte. Tungkol ito sa pagpili. Ngayon, maaari mong simulang palakasin ang iyong katawan. Nandiyan ang mga prutas. Mayroon ka na ng kaalaman. Ngayon, isang bagay na lang ang kulang. Ikaw ang magdesisyon na karapat-dapat kang maging malakas habang buhay. Naniniwala akong karapat-dapat ka. Ngayon, sabihin mo sa akin dito sa mga komento. Alin sa 7 prutas na itong nasa bahay mo na at kakainin mo ngayong araw? At alin ang hindi mo naisip na makakatulong pala sa iyong mga kalamnan? Gusto kong basahin ang inyong karanasan at sinasagot ko lahat ng komento. Kung naliwanagan ka ng video na ito sa benepisyo ng prutas para sa kalusugan ng kalamnan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang bell. Linggo-linggo akong nagdadala ng mga praktikal at siyentipikong payo para matulungan kang mamuhay ng mas malusog at mas masigla. At kung may kakilala ka nagrereklamo ng pananakit ng kalamnan o nawawala ng lakas dahil sa edad, ibahagi mo ang video na ito sa kanya. Maaring ito na ang impormasyong kailangan niyang marinig. Salamat sa panonood hanggang dulo. Ipinapakita nito na mahalaga talaga sa iyo ang kalusugan. Kita tayo sa next video at tandaan na sa mga pinipili mo ang iyong lakas. Isang malaking yakap at hanggang sa muli.